Magandang umaga, Luzon. Mayong buntag, Visayas, Mindanao. So sa umagang ito ay nandito po tayo no, sa ating taniman ng ampalaya, kung saan ito ay maraming beses na natin po napipitasan mga ka-farmers. So naka 11 harvest na po tayo sa ating ampalaya kahit sobrang init pa man, no? And then sa ating kamatis, yan, mayroon pa rin pa isa-isang makukuha natin mga ka-farmers. So hindi naman natin masabing marami ang ating harvest kasi sobrang init, pang survive lang po ito no, sa sobrang init na panahon. So wala pang ulan na nangyari din mga ka-farmers. Ang may ulan na nagkakaroon yung isang area lang natin, yung farm to nya, 15 minutes lang ang malakas na ulan, mga 5 minutes lang ang buna. So alikabok lang ang nawala. So ito na mga ka-farmers ang ating ampalaya, no, at saka kamatis. So yun ang i-update ko po sa inyo. So 11 harvest pa lang po tayo, tapos ang mga bunga mga ka-farmers, so karamihan ay mga baluktot na, no. So kita natin parang ano na. Dahil po ito sa sobrang init mga ka-farmers, pero mabunga naman. Pero yan ang mga bunga nila dahil sa sobrang init po, no, hindi masyadong bagsak ang mga bunga o tuwid. Una, hindi natin masabi na kulang sa tubig or ano, dahil may tubig naman po tayo padilig sa sobra lang init. Kasi abot kami ng 36 dire din mga ka-farmers. Ganyan ka ano ang init din 36 degrees. Pero ang talong naman natin mga ka-farmers, dahil malapad ang dahon, ayan, nakakatuwa kasi napakadaming bunga mga ka-farmers. Yan, no? Yung lahat na ating mapapansin at nakikita sa gilid, yun po ay mga bunga ng ating talong. So yun po ang sinasabi ko, na ang talong natin, ang bunga din ay paparami. And then napakatangkad na po mga ka-farmers sa ating talong. And then napakapataas na po ang puno uli. Yan. So bukas mag-harvest tayo din So asahan natin bukas mga ka-farmers na marami ang ating mapipitas o maha-harvest din ng mga bunga ng ating talong. Ayan, napakatangkad mga ka-farmers. Kasi pansin ko marami na ang mga magagandang bunga na ating makikita o makuha. Kaya nga bukas magpipitas tayo din Yan. So lagpas tao na ulit mga ka-farmers, no, ang ating talong. So sobrang taas. Yan, napakadaming bunga sa ilalim na ating makikita. So ganoon pa din mga ka-farmers, no, kahit sobrang init, kaya ito na natiling ganito kadami ang mga bunga. Tingnan niyo. Dahil po tuloy-tuloy ang ating pagpanilig ng fertilizer, no, pag-spray ng mga fungicide, foliar na unang pangangailangan ng ating tanim. So para makasurvive sila sa sobrang tindi ng init, tubig lang mga ka-farmers ang ipagpatuloy, then foliar, then insecticide, fungicide, para maprotektahan natin sila laban sa mga mapinsalang insekto. Napakadaming bunga sa ilalim ng talong natin. Yan, nakakatuwa mga ka-farmers. Sana nga may ulan ng mga ka-farmers para ano po, mahinto na ang pag-atake sa whitefly. Kasi pag halimbawa ay malit na din ni mga ka-farmers na sa pag-spray, dahil sobrang init, madali lang po ito dapuan ng whitefly. So kaya nga mga ka-farmers, palagi tayong nagpapa-spray din isang bisis isang linggo. Ganun din sa fruit shoot borer. So ibig sabihin, kung nag-spray ako mga ka-farmers ng para sa uod, yung halimbawa Exalt, so pagkatapos sa harvest mga ka-farmers, para sa whitefly na naman. So ganyan ang ginagawa ko sa pag-spray. Kaya nga ang ating talong kahit sobrang init pa man, ay nanatili pa ding mabunga, mabulak, at saka maganda pa ding tingnan. So kahit saan tayo lumingon din mga ka-farmers, ganyan ka daming bunga na ating makikita sa mga puno niya. Kasi napakalaki ang puno, no?
napakadaming sanga at napakadaming bula, kaya maraming bunga. Yan, kita nyo kung gaano naka kapal o kaganda. So yung bunga niya, oh, napakadami. So ang dami mga ka-farmers, nakakatuwang tingnan. So yun po ang ating ma-share at may update sa inyo sa umagang ito. So ang ating ampalaya 11 harvest na, ang kamatis natin mga ka-farmers pang 8 pa lang. So hindi siya katulad no sa doon banda na naka 19 harvest tayo. And then ang ating talong, maraming bisis na po natin ito napipitasan. No, nasa 36 times na. So ganyan na siya katagal. So bukas ang pang 37 natin. Yan, nag-ikot lang ako para makita natin ang mga kakulangan mga ka-farmers, no. Yan, napakagandang tingnan. Okay, so kung may mga kakatanungan man kayo mga ka-farmers, ano lang po, paki-comment na lang. Yan. So ito, bala ko lang po itong papalitan ng bagong pananim pagka matapos na ang ating ampalaya. Kasi dilaw na ang gilid mga ka-farmers, so normal lang na madilaw ang gilid kasi napaka-init po. So kahit 3 beses pa tayo magdilig sa isang linggo dahil napakainit ang panahon, yan kawawa ang mga pananim. So yung kamatis natin napakadaming bunga, napakadaming hinog, pero hanggang ngayon mga ka-farmers hindi pa din tumaas ang presyo. Akala ko ito'y tumama sa magandang presyo, hindi po, nagkakamali lang ako sa ano ko. So okay lang, at least meron tayong tanim mga ka-farmers na nakakatulong sa atin para makasurvive sa ganitong katinding init. Minsan abot gabi ng 38, 36. So dapat mga ka-farmers mga 28, 30 lang kung mainit, kaya lang sa Mindanao hanggang 32 lang. So yung normal yung 27, 28 lang sa amin. Ang normal din 30, 32. Ngayon, lipat tayo din sa isang area natin ng talungan. Ito mga farmers, ang itatanim naman natin din ay ampalaya. Pagkatapos ano po, kamatis, ampalaya na naman. So, ito ang ating talong na niraraton na 3 weeks na kapin mo lang na iraton. Madami ng bulaklak mga ka-farmers, at saka may pa isa-isang bunga na pwede na natin i-harvest. Yan, napakaganda na. Kung tingnan natin mga ka-farmers, parang bagong tanim. Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat, bye bye and God bless.